Hello, Aries! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign of Venus. General reading para sa sign ng Aries. Tingnan lang po kung ano ang nakarelate kayo, tapos may hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, sa deck na ito o sa deck na iyan. So, iba-iba ng mensahe at bawat card talaga may ibig sabihin, may mensahe siya. Pero kung wala pa rin, okay lang yan. Subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang pag-upload ng next na reading, susunod na buwan. Pero sa ngayon, stay tuned lang kasi maaaring merong mensahe sa isang card ang pasok. Eight of Pentacles, maaaring this Enero, kayo ay magsisimula ng pag-aaral o pwede din naman na magko-connect kayo sa inner child ninyo. Kung ano yung ini-enjoy nyo ng pastime ng bata kayo, sisimulan nyo. Pwede din naman na magiging it's a period of creativity para sa inyo. Mag-aaral mag-paint, katulad ng ginagawa ng nasa deck, nasa card. O pwede din naman na magpe-pursue ng ibang proyekto, magpapagawa ng bahay, mag-aaral muli, magma-masters, magdo-double degree, whatever. Magpe-pursue ng ibang career. It's a period of hard work and perseverance. Medyo magsisimula ang pagbuo ng inyong loob. Siguro may idea, may vision kayo this December, noong December 2025, o pwede din naman na this January, magsisimula na parang, sige, umpisan ko na to ng January. Pwede din naman na may mga nakatago kayong libro, may mga nakatago kayong courses na aaralin nyo na, sisimulan nyo ng aralin, sisimulan mo na. Hindi man ito ace, pero mukhang parang you will put your head down and do the work. Yan ang gagawin ni Aries this January. Freedom ang naririnig ko. Freedom kasi uh, it's more of hindi ka na magpapaalipin dun sa mga sinasabi ng mga tao na gawin mo, pero at your own will and accord, ikaw mismo magdedesisyon to put the work, to put your head down and do the work. Tingnan mo yan, no? Nag-drawing siya. Pwedeng magsisimula kayo ng project, saktong-sakto, January. Iwan ko yung core energy card na yan dyan at i-explore natin yung core energy na yan of hard work, of perseverance, of study, a period of study, a period of work. Kumbaga, halimbawa, may vision kayo to invest, sisimulan nyo na siya to earn more, so mag invest sisimulan nyo na siya ng January, and parang i-effortan nyo siya. You will put your mind into something this January. And, apprentice pa ulit. Apprentice of Wands. Pagpupursue ng pagtahak sa isang bagong ganap, bagong endeavor, pag-aaral. Kasi ang apprentice, it's a student of life siya. Student siya. So, merong, katulad nga nito din, no, saktong-sakto sa core energy, creativity, pursuing something creative, doing a creative project. Sisimulan mo na ang isang bagay na gusto mo nang simulan. Eight of Wands, mabilis ang mga pangyayari. Mabilis ang message. Pwedeng, di ba, halimbawa, may gusto kang simulan na project, mag-a-align yung, parang kumbaga magko-conspire yung universe, mag-a-align yung forces around you. Pwedeng meron sakto magme-message sa'yo na, oh, meron kaming project dito, kailangan namin ng ganito, kung ano yung skill set na meron ka, and then saktong-sakto sa gusto mo mangyari. Yung iba sa inyo pwede nag-aantay ng artist residency overseas. Pwedeng ganon. Pwedeng nag-aantay ng visa overseas and darating na ang message kasi pag alis ito, yung iba sa inyo aalis na sa isang sitwasyon na hindi na align doon sa gusto mangyari ni Aries. Parang
Puwedeng iba sa inyo, nabo-bore na ako dito, December pa lang iniisip niyo parang bored na kayo dun sa, I don't know, trabaho, kung ano man yung ginagawa niyo. And so this January parang mas-spark yung interest ninyo na mag-pursue ng isang bagay na matagal niyo you've been meaning to do, matagal niyo nang iniisip na gawin o simulan. Puwedeng yun nga mag-masters, mag-aral. Oracle of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. A person who is very emotionally stable, nurturing. With that said, puwedeng yung iba sa inyo gusto na magtayo ng family, magbuo ng family pala, sorry, magtayo ng family, magbuo na ng family. And dahil dun, puwedeng yung iba sa inyo will get married, paplanuhin na ang kasal. Puwede din naman yung iba sa inyo ay e-effortan na ang na pagbubuo ng pamilya na 'yan. Cancer, Scorpio, Pisces, not necessarily those signs, pero malamang yung iba sa inyo, yun ang kadil, tao yan na, well, whale siya sa deck, sa card, pero tao ang Oracle of Cups, babae pa, na very nurturing, empathetic, very caring, emotionally intelligent. So, whoever this individual is in your life, puwedeng siya ang magiging susi para ma-achieve mo yung, ini-envision mo. Pero puwedeng ikaw din 'to. So, puwedeng yung ini-envision mo may kinalaman sa, I don't know, charity work, NGO work, something na may nurturing side of it. Puwedeng magfo-focus kayo na magtayo ng, iba sa inyo, nagbabalak magtayo ng animal shelter. So, sisimulan niyo yun this month, January. Ah, yung iba naman sa inyo puwedeng hindi na happy dun sa work kasi hindi siya masyado siyang intellectual. Hindi yun yung type niyo, gusto niyo mag-focus sa creative industries. So, puwedeng yung iba sa inyo magiging documentary filmmaker or sisimulan ng documentary filmmaking kasi yung documentary filmmaking, it's more of listening to stories, yung kwento ng yung human condition, kwento ng ibang tao. So, puwedeng yun yung nurturing side of what you want to pursue, what do you want to study, what you will put an effort into. And pag-alis, Eight of Swords. Most of you may feel, or some of you feel like you are trapped. Hindi mo fully ma-express yung sarili mo, kaya ka siguro aalis. Hindi mo fully ma-express mo whether it is a love relationship or work relationship. You feel na nalilimitahan ka. Aris ka pa naman din, very action-oriented, parang hindi ka puwedeng ikulong, hindi ka puwedeng ilagay sa box, hindi ka puwedeng limitahan kasi very, boundless ang ang vision ni Aries, very limitless si Aries, very action-oriented, go-getter si Aries. Marami siyang malupit na vision and gusto niyang simulan yun. Slow and steady wins the race. Pwede din naman na may kinalaman sa, I don't know, investing, may kinalaman sa stock market, may kinalaman sa pag-hold ng bagong posisyon na mas mataas ang iyong aaralin, na puwedeng magte-training ka, management training, puwedeng gano'n. Something that is of a higher position na more stable, more financially stable. Puwedeng yung iba sa inyo mag-change ng career and there's a period of study, para lang ma-achieve mo yung goal mo of, I don't know, becoming a CEO, puwedeng gano'n. Puwedeng yun nga, magtatayo kayo ng kumpanya, may itatatag. Ingat ka lang na 'pag sinendan ka ng mensahe, yung sinabi ko kanina na message, may paparating na mensahe sa'yo, may magme-message sa'yo na puwedeng may kinalaman dun sa project mo or dun sa work na tatahakin mo or dun sa whatever it is na mo. Ingat ka na parang kagatin mo yun agad-agad at parang mag-yes ka agad-agad kasi the offer seems too good to be true. So, ingat ka sa mga too good to be true na offer kasi you run the risk na magpadalos-dalos kasi, "Uy, parang sakto yan, sa naisip ko," ta's na-excite ka ta's gagawin mo siya agad-agad without thinking or planning it, thoroughly. So, ingat ka sa mga energy na yon kasi messenger 'to ta's mabilis na mensahe na paparating sa'yo na may kinalaman sa, creative endeavor ta's charming pa 'tong taong 'to, maboka. May chance na, ah
Mabudol ka, gano'n. Or magmadali. Uy, meron kang iiwan talaga. Tower ang clarification ng Six of Swords, yung pag-alis. Ingat ka na may excess baggage ka. Merong mawawasak. I don't know kung mawawasak na belief system, mawawasak na norm sa office, puwedeng gano'n. Mawawasak na habit, let's say overwork ka, work ka ng work. So, mawawasak na yung ano mo, mawawasak na yung habit na yon of overworking. Towards January, e-effortan mo at gagawa mo ng paraan para umalis na sa sitwasyon na nakapapagod na yon. And whatever it is that you plan, NGO work man, or pwede din naman na, actually pwede yan na ibang tao na you want to move towards. Somebody who is nurturing. Yun nga, parang nahanap mo na yung the one, pwedeng ganon na all your life hinahanap mo yung tao na bagay sa'yo, puwedeng darating siya. Puwedeng siya yan eh, yung Oracle of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and you will succeed. Pero I'm leaning towards, so take what resonates lang. I'm leaning towards yun nga, magsisimula ka ng isang um, magtataguyod ka, magtatatag ka ng isang, I don't know, kumpanya, organization, pwedeng NGO, puwedeng yun nga magdo-documentary filmmaking ka, very on the ano siya, caring side, affectionate, ah, emotional side of you. Yun yung ita-touch nung vision mo eh, yung emotional side of you, gusto mo i-express yun. So, puwedeng yan yun. Halimbawa magtatatag ka nga ng NGO. You will succeed in that endeavor. Maaaring maraming opinion around na sasabihin sa'yo na ganito na lang gawin mo, ganyan, ganyan. Sasabihin sa'yo ng tao na to, oh, sakto, meron akong ano dito, meron akong venture capital na gusto mag-invest sa startup mo, ganyan, ganyan. Ingat ka doon sa mga tao na, na madali ka into deciding. Pero whatever it is that you choose, lalo na kung pinili mo mag-change ng career, na may kinalaman na sa parang yung, kung ano yung food for the soul mo, mangyayari siya, magiging successful ka. Maraming magugulong opinion around na sasabihin sa'yo, ganito, ganito, gawin mo, ganyan, ganyan. Pero you will know how to cut through BS and pipiliin mo kung ano yung tingin mong tama. Kung hindi ka makapag-decide, pwede din na tutulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Or, you will know eh. Kasi you will do your homework eh. Oh, ingat ka. Sa kasasabi ko lang kanina, mga budol. Ingat ka sa mga mapanlinlang na tao sa paligid mo. Kasi, tingnan mo oh, Eight of Swords pa. Kina-clarify niya. Kina-clarify ng Seven of Swords yung Eight of Swords. Para magba-back and forth pa siya sa parang you feel so trapped, you feel like you don't belong, you feel na nalilimitahan ka. Ikaw to, tingnan mo naman yung lioness, so nakakulong siya. Sinong makakakulong sa lioness kundi tao lang, may mga masasamang intensyon na tao. So, ikaw yan. Ikaw yung kinukulong. Parang pwede yung idea mo, parang ang daming sinasabi ng ibang tao, doon sa idea mo na parang wag ganyan, ganito yung gawin mo. Maraming magiging gano'n at marami din or may chance na lolokohin ka. Lolokohin ka ng mga, ewan ko, business partner mo, na parang ganito na lang, pero gusto lang na talaga na lang mag-invest ka. Yung parang gano'n. So, ingat ka, yung dalawang yan, medyo hindi siya, parang warning. It could serve as a warning. Kasi hindi siya healthy na nandyan sa, excuse me, energies or sa space mo. Excuse me po. Uy, dami. Yung fox parang may masamang balak. Alam mo yun? Lalamangan ka pa. Ikaw na nga yung lion, king of the jungle. Pwedeng inggit, pwedeng selos. Actually, yung cunning na tao na yan, pwedeng ito yun eh. Yung sabi kong maboka, budol, magbibigay ng message. Pero hindi naman tied. Kung sino yung mag-message sa'yo, hindi ko sinasabi na yun yung manloloko ha. Kasi meron talaga magme-message, mabilis ang progress, kung ano man itong sisimulan mo, mabilis. Pero kaakibat nun, may mga enerhiya ng mga mandaraya o mandarambong na mga tao around.
Okay, beware the shame creature. If ever you feel that you are ashamed of your opinion, of asserting your boundaries, your opinion, o pag sinasabi mo kung ano yung nasa utak mo, pag i-share mo sa ibang tao, huwag kang mahihiya. If you want to go out there, to put yourself out there, mag-social media, ipakita mo ka sa social media, huwag kang matakot, huwag kang mahiya na sabihin, i-express yun. Kasi the more na tinatago mo yun, the more na yung mga manluloko would find a time para, manduhin ka o kaya para tapakan ka. I don't know, may mga tao talaga na gano'n. So, the more you feed yung shame na yon, or embarrassment na yon, the more na it will get you at hindi ka na talaga, hindi mo na magagawa yung kailangan mong gawin. Lalo na itong tower na ito, this is a parang monumental period 'to. Puwedeng merong na, ewan ko, scandal mo, controversy sa'yo, at may chance na parang feeling mo, "I'm such a failure," ida-doubt mo na yung sarili mo kasi may lumabas, may nag-leak na isang bagay na nakakahiya para sa'yo. Huwag kang papatalo doon sa mga sinasabi ng mga tao sa'yo. 'Pag positive, positive criticism, okey lang 'yun, positive feedback, parang, isipin mo kung paano mo ma-improve yung sarili mo, pero 'pag yung mga gusto ka lang hilahin pababa, hindi naman nakakatulong. Tapos parang ni-leak pa yung mga personal, ewan ko, personal information, personal data, whatever. Kapag dumating sa punto na gano'n at you feel so shameful of yourself or embarrassed, huwag kang, patitinag kasi, like this frog, kakainin lang niya without thinking, lalamunin ka lang nun. So, hindi siya makakatulong sa'yo in the long run. So, iwan ko na yun do'n, Aries. Aries ka, you are a very confident and parang, malakas na individual. Manalig ka sa have that belief in yourself. Kung ano man yung gusto mong aralin o yung gusto mong simulan, go for it. Slow and steady is okay, huwag magmadali. Maaaring merong major roadblock na mararanasan at iyon na magkukos ng shame sa'yo, ng kahihiyan, pero huwag kang papatinag doon kasi you are bound for success. Mag-ingat sa mga tao na naglilimita sa'yo at dun sa mga manloloko. Maaaring they are just around you, they are your friend, you trust them, pero um, wag ka mapanghinaan ng loob. Kung sakali man na ipakita sa'yo ni universe by January yung mga taong gano'n na meant to put you down. You are meant to do something great. So, Happy New Year! And iwan ko na yun dun. Like, share, subscribe lamang po. Sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A, and see you soon! Bye-bye!